Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon at talakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras ganap na alas 8:27 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa! Mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo po ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, siyempre ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal ngayong araw ng Miyerkules, November 20, 2024 ng taong kasalukuyan. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na ngayon po ay nakapanood at nanonood na sumusubaybay sa ating palatuntunan. Inanyayaan ko po ang lahat na umantabay sa mga hitik ng balita, mga pangyayari sa
sa loob at labas na nangyayari dito sa ating bansa. Kaya sabi nga po, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, na patuloy ang kanilang pagantabay at pag-alalay sa lahat ng kanilang mga kalugar. Lalo na po ang ating mga kasado patroller na nakaantabay po dyan sa iba't ibang area ng Kapuluan, sa Calabarzon, Mimaropa, Mega Manila, sa Kamindanawan at Kabisayahan. Sabi nga po, ang lahat ng ating mga kasado patroller ay patuloy na nangangalap upang may parating sa lahat ng ating mga kababayan ang mga mahalagang mga balita na nagaganap at mga pangyayaring naganap sa iba't ibang area ng ating bayan. Kaya samahan po ninyo ako mga kababayan sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. At syempre, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kasapi sa Rizal Provincial Police Press Corps sa pangunguna po ng ating butihing presidente, si Sergeant Major Kuyang Donato Billones, Vice President Kuyang Win Lawson, Secretary Ate Roderica Rivera, Treasurer Kuyang Alan Bordeos, ang auditor ay si Kuyang Arnold Paharon at PRO J. Martin. At sa lahat po ng ating mga BUDs, pangunguna ni Kuyang Bernie Gamba, Ate Pau de la Cruz, Ate Aida Tagicana, Kuyang Jerry Acuno, Ate Vicky Custodio, Kuyang Arman Patulot, si Ate Cora Biernes, Ate Janeca Cruz, si Kuyang Dan Torbelos, at si Kuyang Ricardo Esleta. At siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga lingkod, mapagpalang umaga po. Ngayong araw ng Miyerkules, bagamat sabi nga po ay bagyang-bagya na nakabawi yung ating panahon. At sabi nga po ay medyo sa madaling araw ay napakalamig ng simoy ng hangin bilang badya, na sabi nga po ay ilang panahon na lamang at ilang araw na lamang po halos. Halos nasa mahigit na lamang isang buwan at Pasko na. Kaya nararamdaman po natin yung simoy ng malamig na hangin sa gabi. Ganap na alas 8:32 ng umaga, ito'y hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na, Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa ating magigiting na mga kasamahan dyan sa Studio 2, sa pangunguna po ni Ate Cora Biernes, si Ate Joy Pasco, si Kuyang Alan Bordeos, at si Attorney Kuyang Mike Bordeos. At syempre mula po dyan sa Buluwagan ng Balitaan. Ganon din po sa ating Studio 2 sa Buluwagan rin ang ating balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga columnist at writer ng Balitang Kasado. Alright, Kasado Patrol, standby report ang lahat ng ating mga nasa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Today is Wednesday, November 2024 ng taong kasulukuyan. Narito ang ating mga pangunahing balita ay naprubahan ng Kamara de Representantes nitong Martes sa pinal na pagbasa ang House Bill 10924, ang Free Transportation of Relief Goods Act, na nag-uutos ng libreng serbisyo ng kargamento para sa transportation ng relief goods at donasyon sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity.
Ang HB 10924 na nainaprubahan na may 182 boto o 182 boto ay naglalayong alisin ang isang critical na bottleneck sa bottleneck na pagtugon sa kalamidad sa pamagitan ng pagtiyak na ang mga relief goods ay maaaring makarating sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad ng mabilis at walang mga hadlang sa gastos. Ang batas na ito ay lumikha ng isang malagang pakikipagtulungan sa pagtigin ng pamahalaan at pribadong sektor ng logistik na nangangailangan ng libreng serbisyo ng kargamento para sa mga relief goods, habang nagbibigay ng insentibo sa buwis sa mga kalahok ng carrier, sabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa isang pahayag. Kapag naisabatas na ang hakbang ay mag-uutos sa National at Regional Logistics Cluster na pinamumunuan ng Office of Civil Defense sa koordinasyon ng Department of Transportation at pagkikipagtulungan sa Philippine Postal Corporation. Mga friend, companies, common carriers, private carriers, freight forwarders at iba pang mga kumpanya na nagbibigay ng logistics service sa Pilipinas. Samantala, magbibigay ng libreng serbisyo ng kargamento sa mga duly registered organization na magbibigay ng relief operation sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Ang panukalang batas ay mag-waiver din ang mga gastos sa pagpapadala ng auxiliary tulad ng mga serbisyo ng arrestry, pilotage at iba pang mga singil. Support pati na rin ang mga bayarin sa may kaugnayan sa paliparan. Upang ikayatin ang paglawak ng pribadong sektor, ang panukalang batas ay magbibigay ng 100% pagbabawas ng buwis mula sa gross income para sa gastos na nagtatamo sa pagbibigay ng libreng serbisyo. Ang kargamentong kabilang ang mga sweldo ng mga tauhan at allowance na direktang kasangkot sa paghatid ng mga relief goods. Ang National of Regional Disaster Reduction Management Councils ay sa pamagitan ng kanilang response cluster ay dapat mapadali ang mabilis na paggalaw ng mga tao, kalakal at kagamitan sa mga apektadong populasyon at mga tumugon sa ahensya sa koordinasyon ng mga lokal na ahensya. Nang pagpatupad ng batas, ang autoridad sa daungan at mga organisasyon na may katulad ng mga mandato, responsibilidad. Alas 8:37 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, 714 LGUs kukuha ng 2023 Seal of Good Local Governance. Round 1. Ready, go! May kabubuang 714 local governments unit sa buong bansa ang kwalipikado sa 2023 Seal of Good Local Governance dahil sa pagsunod sa pamantayan ng mahusay na pamumuno at matatanging serbisyong publiko. Inihayag Martes ng Department of Interior and Local Government sa isang payag. Sinabi ng DILG na ang 714 LGUs ang pinakamataas na bilang ng awardes sa kasaysayan ng SGLG. Ang 714 LGU awardes ay binubuo ng 41 lalawigan, 96 na lungsod at 577 na munisipalidad. May kabuuang 22 LGUs ang 8 time winners, habang 135 naman ang SGLG first timers. Sa lahat ng rehiyon ng bansa, ang Region 3 ang nakakuha ng pinakamaraming SGLG winners na may
106 kasunod ang Region 1 na may 83 at Region 6 na may 62. Ang SGLG ay isang institutionalized recognition-based program para sa mahusay na pamahalaan ng mga LGU. Ang lahat ng LGU awardees ay tatanggap ng SGLG Market at SGLG Incentive Fund upang matustusan ang mga lokal na inisyatibo sa pag-unlad na maaaring magpasulong ng mga pambansang layunin at estratehikong pagpupunyagi. Binigyan din ng DILG na ang assessment ngayon taon ay na-upgrade upang isama ang mas maraming mga pamantayan na batay sa kinalabasan upang makilala at incentivize ang magandang pagganap na tumutugon sa mga hinihingi ng pampublikong pananagutan at reforma. Upang matanggap ang SGLG Award, ang mga LGU ay kailangang pumasa sa mga pamantayan sa pagtatasa sa iba't ibang mga lugar ng pamamahala, pangangasiwa sa pananalapi, kahandaan sa kalamidad, panlipunang proteksyon at pagiging sensitibo, pagsunod sa kalusugan at pagtugon, mapapanatiling edukasyon, pagiging palakaibigan sa negosyo at pagiging mapagkompetensya, kaligtasan, kapayapaan at kaayusan sa pamahala ng kapaligiran, turismo at pag-unlad ng pamana, kultura at sining at pag-unlad ng kabataan. Alas 9:41 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansiya totoo, National Newspaper. Ito ay sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics na mayroong mga benefits. Yan, effective and preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol, blood up, asthma, hypertension, and kidney disease. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic all natural extract include the following: Stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangustin. Ang official endorser nito ay si Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Pote sa pangunguna ni Kuyang Romel B. Dumayanayos bilang presidente ng Insensitive Potes. At syempre sa pagtataguyod rin po ng Blessed J Dishwashing Liquid. Ito ay sa pag-aari naman po ni na Mr. and Mrs. Carolina and John Antenero ng Binangunan, Rizal. Right, ang oras ay ganap na alas 8:44 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansiya totoo, National Newspaper. Tanggapin po natin ang pag-uulat ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area dito sa ating kapluan. Unahin po muna natin ang nasa National Capital Region.
posibleng mag-angkat ng isda at gulay dahil sa pinsala ng bagyo. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol. Si Kasado Patrol 20 na nandyan sa lugar ng National Capital Region. Si Kuyang Don Robert Ramiro. Alright, Kuyang Don, standby. Report. Kasado Patrol Report. Nasa linya ang ating Kasado Patrol 20, si Kuyang Don Robert Ramiro. Alright, Kuyang Don, good morning. Yes, good morning, Kuyang Arnold, mga kaibigan. Posibleng mag-angkat na muli ng isda ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa karagdagang supply ng isda sa susunod na buwan ayon sa Department of Agriculture. Ito ay dahil sa epekto ng magkasunod na bagyo ayon kay Assistant Secretary ng Department of Agriculture, Arnel de Mesa, sa 800 o 8,000 metriko toniladang isda ang aangkatin para manatiling estabilisado ang presyo sa merkado. Kabilang sa angkatin ay ang galunggong, mackerel, bonito at iba pang uri ng isda na dapat ay makarating pagsapit ng buwan ng Disyembre. Inaasahan din na mayroong posibilidad na kumuha ng supply ng gulay sa iba't ibang lalawigan sa Visayas at Mindanao o kaya naman ay mag-import na naman tayo ng gulay sa ibang bansa para masapatan ang pangangailangan ng gulay sa ating bansa. Mula pa rin sa National Capital Region, ito si Patrol 20, Don Robert Ramiro, para sa gabay at patnubay ng KBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 20 mula sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramiro. Thank you, Kuyang Don. Ganap na alas 8:47 ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, tanggapin po naman natin ang pagbabalita mula pa rin dyan sa area at lugar ng Cavite. Si Double L. Alright, Double L, standby report.
Ganap na alas 8:49 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Kalsado Patrol 25 Standby Report. Samantala, lahat ng 117 petition senatorial bets idineklarang Nisans Comelec. Round 1. Lady, go! Nagdesisyon ng Komisyon on Election sa una at ikalawang dibisyon ng pabor sa lahat ng petisyon na magdeklara ng Nisans 117 sa 183 senatorial aspirants sa 2025 midterm polls. As of today, 117 out of 117 petitions to declare at Nisans candidates ang naresolba na ng divisions at lahat na napagbigyan, sabi ni Comelec Chairperson George Garcia sa panayam ng media nitong Martes. Ayon pa rin kay Garcia, 6 sa 117 ay dineklarang Nisans candidates ang nag-apila sa desisyon ng dalawang division sa pamagitan ng paghain ng motion for reconsiderations. Sa harap ng Comelec and Bank, hopefully ma-resolve natin sila hanggang sa susunod na linggo, sabi ni Garcia. Ang 183 senatorial aspirants at iba pang national at local candidates ay naghain ng kanilang certificate of candidacy. Mula October 1 hanggang 8, aniya sisimulan ng full body ang pagresolba sa mga petisyon para sa Nisans batch na kinasangkutan ng mga lokal aspirants. Umaasang nakapagdesisyon sa mga kaso bago matapos ang Nobyembre. Ayon pa rin kay Garcia, wala silang natanggap na Nisans petition laban sa mga kandidato sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao or BARM Parliament Elections 2025. Ganap na alas 8:51 ng umaga, ito yatid ng Kalsado Broadcasting Service RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, panukalang batas na nagpapaintulot sa mga oportunidad sa trabaho sa post-retirement age, balakid sa Kamara. Round 1. Lady, go! Inaprobahan ng Kamara de Representantes nitong Martes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na pagpapahintulot sa mga senior citizens na makapagtrabaho kahit umabot na sa retirement age. Ang House Bill 10985 o ang Employment Opportunities for Senior Citizens and Private Entities Incentives Act ay nakatanggap ng 173 affirmative votes sa plenaryo. Ang mga retirado o matatandang individual ay hindi dapat basta-basta iwanang magtaguyod sa kanilang sarili o lubos na umaasa sa kanilang buwan ng pensyon. It's about time na tumulong tayo sa pagsiguro ng autonomous employment allocation para sa mga Pilipinong may edad 60 taon pataas. Speaker Ferdinand Martin Romualdez said in a statement. Sapat ding bigyan ng pagkakataon ng mga senior citizens na mabigyan ng post-retirement career tulad halimbawa ang paggawa ng mga menial jobs sa hindi nakakapagod na sa katawan. Payagan natin silang maging produktibong mamamayan pa rin ng bansa. Kung kaya ng mga advanced economists, bakit hindi natin kaya kapag naisabatas na lalong aamindahan ng HB 10985 ang Republic Act 7432 na pinamagatan na act to maximize the contribution of senior citizen of nation building, grant benefits, and special privilege na nilagdaan bilang batas ng yumaong Pangulong Cory Aquino noong Abril 1992.
Ang HB 10985 ay nag-uutos sa Department of Labor and Employment or DULI sa pamagitan ng Public Employment Service Office na magbigay ng impormasyon at matching service sa mga senior citizen na may kapasidad at nahangaring magtrabaho o muling magtrabaho. Ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at pribadong entidad ay dapat magsimula ng isang programa sa trabaho na magtataguyod ng pangkalahatang pangkagalingang mga senior citizen at tinitiyak ang pag-akses sa mga pagkakataon sa trabaho para sa mga may mga kwalipikasyong kapasidad at interes na magtatrabaho. Ang panukalang batas ay gumawa rin ng listahan ng mga posibleng trabaho para sa mga matatanda na dapat isama ang mga gawaing kleriko o kalihim, konsultasyon, paglilinis o janitorial service, pag-oorganisa ng kaganapan, pagtuturo, tulong sa kusina, tulong sa pagbebenta, BPOs at iba pang mga trabaho o voluntaryong gawain. Ang mga pribadong entidad na nagtatrabaho sa mga senior citizen kapag naging epektibo ang batas ay may karapatan sa karagdagang pagbabawas mula sa kanilang gross income. Katumbas nga po ng 25% ng kabuang halaga ng binabayaran bilang sweldo, sahod, benepisyo. At pagsasanay na ibinigay sa mga senior citizen. Ipinagbabawal din sa panukalang batas ang lahat ng instrumentalidad ng pamahalaan kabilang na ang mga korporasyon, pag-aari at kontrolado ng gobyerno, mga lokal na unit ng pamahalaan at mga ospital ng pamahalaan na maningil ng bayad sa mga senior citizen para sa mga dokumento tulad ng birth certificate, police clearance, medical certificate na kailangan para sa kanilang trabaho. Walang anumang bagay na batas na ito ang dapat pumigil sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong entidad na kumukuha ng mga kwalipikadong senior citizen para sa konsultasyon at iba pang katulad ng kaayusan o mula sa pagsisimula o pagbibigay ng mas malaking benepisyo o pagpapabuti ng mga kondisyon sa pagtatrabaho o mga tuntunin ng trabaho ng mga senior citizen na lampas sa minimum sa mga kinakailangan na ibinigay ng mga naangkop na batas na nakasaad sa panukalang batas. 3 minuto bago mag-ikasyam ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, 5-point agenda ng DepEd at talakayin ang mga issues sa basic education. Round 1. Ready, go! Bumuo ang Department of Education ng 5-point agenda na maglalayong tugunan ang mga pangunahing issue sa Philippine Basic Education System. Sa isang balita nitong Martes, sinabi ng DepEd na strategic plan ay nakaangkla sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tiyakin ang enabling learning environment, kapakanan ng mga guro, kapakanan ng mga mag-aaral, mahusay na learning delivery sa lahat ng anyo nito at isang workforce na handa sa hinaharap. Nabanggit nito na mga pagkalugi sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay makikita sa mahinang pagganap ng pagsubok sa kamakailang Program for International Student Assessment. Bukod sa iba pang mga akademikong sukatan kung saan ipinakita nito ang siyam na
Bawal 10 mag-aaral ng Pilipino ang hindi marunong magbasa o maunawaan ang simpleng teksto. Itinampok din ng DepEd ang kahalagahan ng pagtugon sa isyu ng kakulangan ng mga guro at pagpapabuti ng kondisyon sa pagtatrabaho kabilang ang paglilipaso sa mga patakaran at tugon na nakakaapekto sa mga educator tulad ng mga kalamidad at emerhensya. Ayon pa rin kay Education Secretary Sani Angara, ang mga priority agenda ay isinusulong na may urgent hanggang sa natitirang bahagi ng taong ito. Sa pagsulong, binigyan diin ang kagawaran na ang 5-point na agenda ay magiging mahalaga sa pag-unlock ng ilan sa mga inisyatibo ng ahensya na matagal nang binalak tulad ng desentralisasyon ng pundo at mga mapagkukunan, muling pagbuhay ng public-private partnerships para sa infrastruktura at acceleration ng digital adoption, sabi sa balita. Impuntong 9 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga KPP Divine Healing Power. Yan. Siyempre, ganon din po sa kay Fernando Melbeda Jota. Magandang umaga po sa inyo dyan at magandang umaga rin po kay Doc Juby Bulyaw. Magandang umaga, Doc Bulyaw. Ang pagbati ay mula kay Kuyang Fernando Melbeda Jota. Good morning po, watching now, Ternate Municipal Police Station Public Major Julius Marquez, Chief of Police, Ternate Municipal Police Station, SMEN Intelligent Sacleo PD from Balitang Kasado News Team. Alright, magandang umaga po sa lahat ng mga kapulisan dyan sa Ternate, Cavite. Ganap na alas 9:02 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright, may pagbabalita ang ating Kasado Patrol 40 mula dyan sa Quezon City. Observation sa isang barangay sa Quezon City. For monitoring, situational report ni Kuyang John Santusidad. Alright, Kuyang John, standby report. Kasado Patrol Report. Alright, may situational report si Kuyang John Santusidad, Kasado Patrol 40. Alright, Kuyang John, good morning. Yes, magandang umaga, Kuya Los. Kalukuyan, dito tayo sa Barangay Payatas, Quezon City. Ang mga city engineering ng Quezon City, sila po ay nag-iikot dito sa Barangay Payatas para tingnan yung susuriin mabuti yung mga manhole, mga drillhead, saka yung mga sira, mga manhole. Doon na lang po kay Sirado. Ito, may nagtatanong, nag-report ako. Napoto tayo, may nagtatanong yung utot. Yung city engineering, Quezon City, nagtawa pag-inspection dito sa Barangay Payatas para tingnan, para ayusin nila ang mga manual, ng mga drillhead, ng mga sira. Kasi may nakita natin
may ibang residente sa Payatas na mayroon pang di pa na ayos ang bilhid sa manual na butas. Itong nakaraang linggo lang, dalawang kotse ang nahulog dun sa butas sa karsada dahil sa walang takip na manual. Tama ko yan, Arnold. Matraffic ngayon sa kabahan ng Payatas Road mula Montalba papuntang Litix Commonwealth ay nagkaroon ng traffic, matindi pagka-traffic dahil sa mayroon naman na aksidente doon sa boundary ng Payatas sa pamagitan ng Montalban boundary. Ngayon, lahat ng mga traffic ay nag-assist, pati mga BP sa personnel ay nandun sila ngayon sa ditong oras na traffic sa Barangay Payatas. Bago lang siya kasama ko, pating ko lang po nga nating mga magiting mga kapulisan, istasyon na 13, Police Lieutenant Colonel Rolando Baula, Station Commander ng Station 13, ganun din sa Station 6, Police Lieutenant Colonel Romel Abilido, Station Commander, ganun din ang SDO na si Gonzales. Siyempre ang ating magiting mga Kapitan Jojo Abad ng Batasan Region City, ganun si Kapitan Maningko, Commonwealth, at si Kagawad Ruel de la Rosa. Yan mo na ating obserbasyon sa report sa Barangay Payatas City. Ako si John Sapsida, kasado Patrol 40, nag-uulat, gabay ng patubay ng CBS RMU, Diaryo na TV pa. Balik sa iyo Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol. To 40 si Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Samantala ang oras alas 9:06 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, proactive approach sa pagkansela ng permit ng mga dayuhang pugo workers itinulak. Round 1. Ready, go! Inimok ng Senador Sherwin Gatchalian ng Department of Labor and Employment na magkaroon ng proactive approach sa pagkansela ng alien employment permit ng mga dayuhang manggagawa sa Philippine offshore gaming operators habang papalapit na ang pagbabawal sa mga pugo. Ang mga pugo entity ay morphing sa ibang bagay upang manatili sila sa bansa at ipagpatuloy ang kanilang mga aktibidad sa scamming, sabi ni Gatchalian. Bilang quoted sa isang balita noong Martes, kailangan natin ng isang napaka-proactive na diskarte upang kansilahin sa huli ay ipadala ang mga manggagawang ito sa kanilang bansang pinagmulan at kailangan natin ang buong makinarya ng pamahalaan upang magtulungan upang ikat ang legal na batayan para sa mga individual na ito upang manatili sa Pilipinas. Ang legal na batayan para sa mga operasyon ng pugo sa bansa ay nakatakdang mag-expire sa katapusan ng taon. Pagkatapos ng isang pagbabawal ay magkakabisa ayon sa DULE. Humigit kumulang sa 15,819 AFPs ang nailabas noong 2024 lamang at humigit kumulang naman sa 36,000 ang mga ito ay nakansila sa mula ng ipahayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Noong Hulyo ang pagbabawal sa mga pugo sa Disyembre 31 ngayong taon. Ayon sa kagawaran, malapit na silang makipag-ugnayan sa Bureau of Immigration upang matiyak na kansilado na ang working visa ng mga dayuhang may pugo-related AFPs at mapipigilan ang mga ito na manatili ng illegal sa bansa. Hinihimok din ni Gatchalian ang DOLE na paigtingin ang kanilang employment facilitation programs para sa mga Pilipino pugo workers upang matiyak na sila ay masisipsip ng labor market. Ito ang isa sa mga bagay na inaalala natin. Ang paglipat ng mga manggagawang Pilipino, kaya hinihimok ko ang kagawaran na
ipagpatuloy ang job, PERS at iba pang programa para sa mga lokal pugo o workers upang mabigyan ang kabuluhang trabaho ng mga displaced workers, sabi niya. Ayon pa rin sa DOLE, nasa 27,519 Pilipino ang nagtatrabaho sa mga pugo. Si Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Ways and Means, ay agresibong nagtaguyod para sa pagpapaalis ng mga pugo sa bansa sa loob ng mahigit 2 taon. Alas 9:10 ng umaga, ito ay atid ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright mga kababayan, alas 9:10 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright. Nagbabalik ang ating Kasado Patrol. Mula pa rin po dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Balitang alam nyo ba? Yan. Ito po ay, ang balitang ito ay talagang nakapagbibigay kasiyahan sa mga puso ng ating mga minamahal na mga kababayan. At ito nga po yung sinasabing balita na alam nyo ba na ang bubuyog ay nakakadetect ng bomba at iba't ibang uri ng pampasabog. Wow, malalaman po natin, ho? Talagang itong balitang alam nyo bang ito kay Kuyang Don Robert Ramero, si Kasado Patrol 20. Alright, Kuyang Don! Good morning muli! Yes, good morning, Kuyang Arnold, mga kaibigan. Tama yung binanggit mo sapagkat ayon sa pag-aaral na at eksperimento ng mga dalubhasa, ang mga pukyutan o bubuyog ay ginamit na ng mga pulis at military personnel bilang bomb detector sa iba't ibang uri ng pampasabog tulad ng landmines, C4, dinamita at liquid bombs. Ang mga bubuyog na ito ay sinanay para makaamoy ng mga pampasabog. Ayon dito sa Defense Advanced Research Laboratory na nakabase sa Estados Unidos, sinubukan nilang magsanay ng bubuyog para makatuwang sa mga canine sniffing dogs na makadetect ng mga pampasabog. Ang babala lamang ng mga eksperto ay huwag kayong umihi sa malapit sa pulutong ng mga bubuyog sapagkat mabilis silang makadetect at tiyak na dudumugin kayo ng kagat ng mga ito. Sa ginawa kasing mga pag-aaral ng mga scientist, ang pagsasanay ng mga bubuyog ay ginawa sa malawak na area na nilagyan ng mga saknong-saknong na istruktura kasama ang bahay pukyutan o beehives sa mga tubo. At merong nilagyan na sangkap na pampasabog at katas ng tubo o sugar cane water. Ang mga sangkap na pampasabog ay hinihalo sa katas ng tubo at ibinaon sa lupa hanggang sa ito ay mag-generate ng amoy. Ang karakteristik kasi ng mga bubuyog ay naglalanghap ito ng mga matatamis na nektar gaya ng nasa bulaklak ng mga halaman. Ang amoy ng matatamis na nektar ay mabilis na amoy ng mabubuyog sa mga open area kung saan ay sumasama ito sa ihip ng hangin. Matapos na isagawa ng mga siyentipiko
ang pagsasanay ay sinubukan nila itong ilagay sa mga paliparan. Nakakulong yung mga ito, hindi sila lumilipad. Ano? Dito sa mga roadside checkpoints, sa subway stations at war zone na naging matagumpay naman. Kasi noong giyera ng US at ng Iraq ay ginamit ng mga sundalong Amerikano ang pagpapakawala ng mga trained na pulo-pulutong na pukyutan o bubuyog at napasok nito ang mga tunnel o lungga ng kalaban na nagbunga naman ng nagsilabasan yung mga kalaban ng mga Amerikano. Hindi lang sinabi sa research kung paglabas nitong mga kalaban ng mga Amerikano ay naging singkit na ang mga ito. Batay kasi sa research ng mga bubuyog ay nakakaamoy ng mga concentrated substance na hindi bababa sa 2.4 dinitolens o chemical residues ng iba't ibang uri ng pampasabog na may tinatayang may di karamihang parts per trillion. Ayon sa report, nagsasanay na rin ang Defense Advanced Research Laboratory ng mabubuyog na mag-detect ng droga na karibal na ito ng mga canine sniffing dogs. Subalit, mayroong isang maliit na hayop na ginawaran pa ng pagkilala ng kabayanihan dahil nakadetect din ito ng 39 landmines. 28 rito iba't ibang uri ng pampasabog. At yan ay antabayanan lamang mga kaibigan sa mga viewers natin sa susunod natin mga pag-uulat dito sa Gabay at Matubay ng KBS RMN News. Alamin natin yan. Ito si Don Robert Ramiro para sa KBS RMN News. Diaryo na, TV po. Alright! Maraming salamat sa iyong balita, Kuyang Don Robert, sa iyong balitang alam niyo ba? Ganap na Siyam at 16 na minuto ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. May 2.5 thousand Cotabato. South Cotabato Arbs nakakuha ng land titles mula sa DAR. Round 1. Ready, go! Nasa 2,756 land titles na ang naipamahagi sa kabuuang 666 agrarian reform beneficiaries sa Cotabato at South Cotabato ayon sa Department of Agrarian Reform. Sa isang balita Martes, sinabi ng DAR na iginawad nito ang 2,103 land titles sa 2,067 ARBs sa South Cotabato na sumasaklaw sa 2,551.16 hektarya na nasa 653 titulo naman ang naipamahagi sa 599 ARBs sa Cotabato na sumasaklaw sa 981.11 hektarya ayon kay DAR Undersecretary for Mindanao Affairs Amihelda Sangkupan. Ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay hindi lamang nangangahulugan ng legal na pagkilala sa karapatan sa lupa ng mga ARBs, kundi isang makabuluhang hakbang tungo sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamagitan ng mga titulo na ito, ang mga ARBs ay may kapangyarihang gumawa ng mga desisyon may kaalaman tungkol sa kanilang paggamit ng lupa, mga kasanayan sa agrikultura at mga pamumuhunan na sa pinahirap na hahantong sa mas mahusay na kabuhayan at pinahusay na siguridad sa pagkain, sabi niya. Sa ilalim ng Section 25 ng Republic Act 6657 o ng Comprehensive Agrarian Reform Law,
Ang ARBS ay dapat ipagkaloob sa isang lugar na hindi lalampas sa 3 ektarya na maaaring sumaklaw sa magkakadikit na lupain o ilang parsela ng lupa na naka-cumulated hanggang sa itinakdang limitasyon ng award. Ang pamamahagi ng Certificate of Land Ownership Award sa mga magsasakang walang lupa ay bahagi ng pagsisikap ng DAR sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program at ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling Project. Ang project split na ay nagbibigay ng pag-issue sa mga individual na titulo ng lupa mula sa isang dating iginawad na kolektibong kluwas na nagpapahintulot sa mga farmers sa pagkakaroon ng ganap na kontrol at karapatan sa kanilang lupa. Binigyan diin ni singkupan na ang reformang agraryo ay hindi nagtatapos sa pamamahagi ng mga titulo ng lupa, bagkus ito ang simula ng pag-secure ng tenure ng lupa at access sa mga resources sa mga ARB. Nauna rito sinabi ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III na layunin nilang may pamahagi ang mga ARBs ang humigit kumulang na 800,000 land titles bago matapos ang termino ng Administrasyong Marcos. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang New Agrarian Emancipation Act noong Hulyo 2023 na magkukonsinti sa amortization ng principal payments, interest at penalties sa lupang inararo ng mga magsasaka. Alas 9:21 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, smuggling ng spiderlings itinago sa air parcel na tagpuan. Round 1. Ready, go! Naiwasan ng Bureau of Customs Port of Clark ang smuggling na 178 spiderlings sa nakatago sa isang air parcel at idiniklarang hair clips mula sa Indonesia sa pahayag nitong Martes. Sinabi ni Acting Director Collector Jairos Reyes na natuklasan ang mga gagamba sa physical examination dahil sa kahina-hinala sa deklarasyon ng consignee noong October 30. Aniya ang air parcel na patungong Valenzuela City ay natagpuang naglalaman na 157 vials ng live spider sabang 21 naman ang hawak ng mga namatay na specimen. Ayon kay Reyes, ang tangkang smuggling ng live spiderlings ay paglabag sa Section 117 at 113 ng Customs Modernization and Tariff Act hinggil sa Republic Act 9147 o ang Wildfire Resources Conservation and Protection Act. Aniya na natiling mapagmatyag ang Port of Clark at nakatuon sa pangangalaga sa mga hanggana ng bansa laban sa lahat ng uri ng smuggling kabilang na ang wildlife trafficking ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio. Mahalaga rin ang pangako ng BOC na pigilin ang smuggling sa pangangalaga sa mga wildlife at pagpapanatili ng national biosecurity at ecological balance. Agad na isinuko ang mga nasamsam na gagamba sa Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment Natural Resources Office. Alas 9:23 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Ito ay sa paghahatid ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics. At syempre, ganun din sa paghahatid ng Blessed J Dishwashing Liquid.
Ito ay sa pag-aari naman ni na Mr. and Mrs. Carolina and June Antinero ng Binangunan, Rizal. Ganap na alas 9:25 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright? May pagulat ang ating Kasado Patroller na naririyan sa area at lugar ng Rizal, si Kuyang Dan Torbeles, si Kasado Patrol 47. Alright, Kuyang Dan, standby, report. Kasado, Patrol, report. May mahalagang pagulat ang ating Kasado Patrol 1247, si Kuyang Dan Torbeles mula pa rin dyan sa lalawigan ng Rizal. Alright, Kuyang Dan, good morning. Yes, likewise, Kuya Arnold. Copyright, Claire Badjan. Okay, Ang bit-bit ang warrant of arrest ng mga autoridad. Ang manhunt operation ng Morong Rizal Police kasama na ang Regional Intelligence Unit 4A ng Rizal Provincial Mobile Force Company ng 3rd Platoon sa pagkakaresto dito sa akusado na tinuturing na most wanted person ng provincial level ng Rizal dito sa lalawigan. Ang kinilala ng Rizal PNP na si alias Mar, 28 anyos, residente ng Murong sa Rizal nang makalawit ito ng mga otoridad sa lugar ng Barangay San Pedro sa nabanggit na bayan ng dito sa Rizal na mayroon kinalalamang kasong paglabag sa Section 11 Republic Act 9165 of Comprehensive Dangerous Drug Act 2002 na mayroon namang inirekomendang piyansa na inutos ng korte na worth of 200,000 pesos. Ito kung saan niya ito kukunin. Habang ang nasabing akusado ay nasa kustodiya na ito ng Morong Rizal Police Station, nakadetinin na ito. Ito si Kasado Patrol 47, Dan Torbeles, nag-ulat live sa KBS News TV, may dyaryo pa. alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 47, si Kuyang Dan Torbeles, mula pa rin sa lalawigan ng Rizal. Thank you, Kuyang Dan. Samantala ang oras ay alas 9:28 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News TV dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Samantala, Taguba, dalawa iba pa na nakakuha ng life terms para sa drug importation. Round 1. Ready, go! Hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang Manila Regional Trial Court ang negosyanteng si Mark Taguba
at 2 pang iba pa dahil sa drug importation kaugnay ng 600 kilong shabu shipment na nagkakahalaga ng 6.4 bilyong piso mula sa China noong 2017. Sa 37 pahinang desisyon na may pitsang November 18, napatunayang guilty ng Manila RTC Branch 46 si Taguba at co-accused na sina Erin May Tatad at Dong Ye Shen dahil sa paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act bukod sa habambuhay na pagkakabilanggo. Inutusan din silang magbayad ng multa na 500,000 peso bawat isa. Ang bawat conviction para sa isang krimen ay dapat lamang ibaba pagkatapos ng patunay na lampas sa makatwirang pagdududa na may kasalanan ng akusado para sa krimen na sinisingil ay nabawasan. Sa kasong ito, nagawa ng prosecution na ilabas na ang pasanin nito sa napatunayan ang pagkakasala ng akusado na sina Taguba, Tatad at Dong nang walang makatwirang pag-aalinlangan ang desisyon na mababasa. Iniutos na archive ang mga kaso laban sa iba pa nilang co-accused na sina Chen Julong, Li Guangping, EJ Marciliana, Chen Amin, Juming Jun, An Chen Rong Wan habang hinihintay ang kanilang pag-aristo. Dumating ang shabu shipment sa Manila International Container Port noong Mayo 16, 2017 at dinala noong Mayo 24, 2017 sa isang bodega ng Hongpai Logistics sa Valenzuela City. Ang kargamento ay tinikman ng Anti-Smuggling Bureau of the China Customs sa Bureau of Customs ng Pilipinas na nagsasagawa ng control delivery at kasunod nito ay natuklasan ng illegal na droga sa isinagawang operations noong Mayo 26, 2017. Si Tatad ang may-ari ng AMT Trading ang consignee ng shipment sa paglilitis. Inamin ni Taguba na siya ang nagproseso at nagpadali sa pagpasok ng container van sa Bok. Malinaw sa mga nabanggit na ang Taguba ay may sentral na papel sa pagpapadali sa pag-aangkat ng illegal na droga. Siya ang nagproseso sa mga dokumento sa pag-import at ginamit ang kanyang kumpanyansa ng logistics sa Golden Logistics Incorporated upang ayusin ang transportasyon ng lalagyan. Ang desisyon ay nagbabasa tungkol kay Tatad. Sinabi ng trial court na siya ang nagsilbing consignee para sa mga shipments na nasangkot sa kanyang pagsasabwatan. Habang pinapadali niya ang pagpasok ng illegal na droga, hindi binigyan ng bigat ng trial court ang pahayag ni Dong na siya ay kumilos lamang bilang konsultan na ang tungkulin ay tumanggap ng listahan ng mga kalakal ng lalagyan mula sa akusado na si Lee. Ibinasura rin ito ang depensa ni Tatad na pinayagan lamang niya ang kanyang kumpanya na maging consignee para sa mga padala ni Taguba para sa isang bayad. Ang mga depensang ito gayunpaman ay hindi maaaring lumampas sa mga ebidensya na iniharap ng prosecution. Binigyan diin ng trial court ng nakaraang Setyembre na tulan ng Manila RTC Branch 46 sina Taguba, Tatad, Dong at warehouseman Pidil D na nagkasala sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng parehong shabu shipment. Hinatulan sila ng hanggang 40 taon at inutusang magbayad ng multa na may kabuang 150 milyong piso. Alas 9:33 ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, panukalang batas isinulong ang Enhanced PWD Exclusion sa Workforce. Round 1.
Isang party-list lawmaker nitong Martes ang nagpahayag ng pag-asa sa agraryang pagpasa ng House Bill 18941 na naglalayong mapahusay ang pagsasama ng mga persons with disabilities na workforce. Ang HB 8941 o ang Magna Carta for Persons with Disabilities ay nakaangkla sa isang provision ng konstitusyon na nag-uutos na ang Estado ay dapat protektahan ang karapatan ng lahat ng mamamayan, lalo na ang mga marginalized sector kabilang ang PWD, ang mga taong may kapansanan sa kabila ng kanilang kakaibang mga hamon ay nagtataglay naman ng napakaraming potensyal at talento, subalit madalas silang naharap sa mga hadlang sa trabaho at pakikilahok sa lipunan. Payag ni House Deputy Majority Leader Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo, dapat nating kilalanin ang mas maraming kailangang gawin upang lumikha ng isang tunay na exclusive sa lipunan. Ang mga co-author ni Tulfo ay ang kapwa Act CIS Party List Representative Ed Vic Iyap at Jocelyn Tulfo, Lone District ng Benguet Representative Eric Iyap at Quezon City 2nd District Representative Ralph Wandel Tulfo. Ayon sa kanila, layunin ng panukalang batas na dublihin ang kasalukuyang 1% reserbasyon ng mga posisyon sa gobyerno para sa mga individual na may kapansanan at upang i-require ang mas malaking pribadong korporasyon na magre-reserba ng 2% ng kanilang posisyon. Minungkahi rin sa panukalang batas ang tax incentives sa mga pribadong korporasyon na kumuha ng PWD bilang regular na empleyado na naghihikayat ng mas malaking partisipasyon mula sa pribadong sektor. Alas 9:36 na po ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, national newspaper. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Good morning kay Tita Liti Acebeda ng Barangay Libtong, Lumambayan. Good morning, thank you for watching sa lahat ng mga taga-Bako. At syempre sa pangunguna po ng Barangay Kapitan ng Barangay Libtong, Lumambayan. At ganoon din po ng butihing mayor ng Bayan ng Bako, si Mayor Alan Roldan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng empleyado dyan ng Bayan ng Munisipalidad ng Bako at saka po ng Barangay Libtong, Lumambayan. At likewise, sa panunood ng ating Tita Liti Acebeda ng Bako Oriental, Mindoro. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Umano'y EGOV-PS app sumibak ng scam, sabi ng CICC DEC. Round 1. Ready, go! Samantala, ang umano'y pag-hack sa EGOV-PS mobile apps ay piki at isang scam na target ang mga deep web forum users. Sa isang pahayag, Martes, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Alexander Ramos na ang isang post na nag-aangkin na nakalap ng sensitibong data mula sa mga gumagamit ng EGOV-PS mobile apps ay walang iba kundi isang fake hacking claim. Ang Brave Forums user na may pangalang GR3, GGM3, RCC3R, iniimbestigahan namin kung sino ang nag-claim na nag-hack ng EGOV-PS app ay isang scammer at hindi isang tunay na hacker. Sinusubukan niyang dayain ang mga miyembro ng forum sa pamamagitan ng maling pag-aangkin ng pagkakaroon ng sensitibong data sa ad ni Ramos. Samantala, sinabi Martes ng Department of Information and Communications Technology na tiniyak ni Undersecretary for E-Government at
eGovPH App Development Head David Almerol sa publiko na protektado ang app na may maraming security measures at mananatiling ligtas. Bukod sa pag-encrypt at GovChain, seguridad ng eGovPH app, mayroon din kaming isang naka-attach na susi para sa bawat data na kung saan ay isang karagdagang panukala sa seguridad, sabi ni Almerol. Idinagdag pa niya na ang sinumang mag-aangkin na nag-hack ang sistema ngunit hindi maaaring magbigay ng isang naka-attach na susi para sa bawat piraso ng data ay isang pandaraya. Ang Breach Forums ay isang madilim na web platform na infamous para sa pagiging isang hub para sa mga cybercriminals at hacker, kung saan sila ay nakikipagkalakalan sa ninakaw na data at ipinagbabawal na mga digital na kalakal. Noong November 12, iniulat ng Filipino Cybersecurity Enthusiast Group na DepWeb Connect sa pamamagitan ng blog nitong Kukublan, Philippines ang posibleng data breach sa eGovPH mobile app na maaaring nagresulta sa pagtagas ng data ng nasa 200,000 users. Alas 9:40 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Ang inyo pong abang lingkod ng gabay at patnubay na inyong Kuyang Arnold ay patuloy po ninyong mapapanood at maririnig araw-araw, Lunes hanggang Biyernes mula 8 hanggang 10 ng umaga. Dito sa ating himpilan ng mga responsabling mga mamahayag. Ang FB page po ay Balitang Kasado. I-like, i-follow, at mag-comment. At ito po ay babasahin po natin isa-isa. Kung may nais po kayong batiin o kumustahin na nasa iba't ibang dako, saan man pong parte ng ating bansa, maging sa iba't ibang dako po ng mundo, ang ating pong broadcast ay abot po hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya sabi nga po, ang lahat ng ating mga kababayang, mga Pilipino, ang lahat ng ating mga OFW at mga seafarers ay ating pong ginagabayan sa pamagitan ng paglalahad ng ating mga mahalagang mga balita at informasyon dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. China patuloy na hindi na na-access ng PH sa West Philippine Sea. Round 1. Ready, go! Patuloy na pinagkakakitaan ng China ang bansa ng karapatang ma-access ang exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea. Ayon pa rin kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., Martes, paulit-ulit din ang kwenta, mas naging agresibo ang pagtatangi nila na sa amin na nakapasok sa aming ESC sa West Philippine Sea, pahayag ni Teodoro sa joint press conference sa Western Command Headquarters sa Puerto Princesa, Palawan. Kasama ni Teodoro ang dumalaw na si United States Defense Secretary Lloyd Austin III. Dagdag pa niya, matagal nang gumagamit ang China ng pseudo military vessels na nakabalat kayong Coast Guard vessels at maritime militia ships sa iba't ibang lugar ng West Philippine Sea. Nagsasagawa rin ang China ng agresibong information operation laban sa Pilipinas. Sinabi ni Teodoro na ito ay higit pang binigyang diin ng reaksyon ng China sa bagong lagdaang General Security of Military Information Agreement sa pagitan ng Pilipinas at US. Kung hindi ka paranoid, hindi ka magkokomento tungkol dito sa aking pagkakabahala dahil
ito ay isang bagay na bilateral sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Kaya ang lahat ng mga pagkilos na ito sa akin ay nagpapatunay na pagkakaroon ng ilang motibo na dala ng isang malapit na sistemang pampolitika. Excuse me, isang sistemang pampubliko kung saan ang panlabas ang kumukontrol sa panloob na kapaligiran ng politika, dagdag niya. Sumang-ayon si Austin sa mga obserbasyon ni Teodoro na inilarawan ang pag-uugali ng China bilang concerning. Ilang beses mo na akong narinig na nagsabi niyan. Gumamit na sila ng mapanganib at ika-lutory measures para ipatupad ang kanilang malawak na maritime claims sa South China Sea, sabi ni Austin. Sabi pa rin ni Austin na hindi siya maghuhula at gagawa ng anumang hypothetical sa pagdating ng mutual defense treaties na kung saan ang US ay nakatuon. Naninindigan kami sa Pilipinas at inundinan namin ang mga mapanganib na aksyon ng PRC laban sa mga legal na operasyon ng Pilipinas sa South China Sea. Muli ito ay hinggil sa pag-uugali lang. Ilang bisis na nating sinabi ang puntong ito sa ating mga Chinese counterparts. Muli patuloy tayong nakikipagtulungan sa ating mga kaalyado at pagkatapos ay tiyakin na tama ang ginagawa natin upang itaguyod ang isang ligtas na bukas na Indo-Pasipiko, dagdag niya. Alas 9:45 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, security guard pwedeng magsuot ng sombrero, hindi buong Santa custom ayon sa PNP. Round 1. Ready, go! Pinalalahanan ng National Police nitong Martes ang mga security agency at establishmentos na alisin ang ginagawang paggawa ng mga security guard ng Christmas costume na maaaring lumihis sa kanilang niresitang uniform. May prescribed uniform naman tayo para sa lahat ng security guards natin. Alam nila yan, kaya kapag may deviation sa ating prescribed uniform, kailangan mag-request sila dito for approval. Pahayag ni PNP Civil Security Group Chief Major General Leo Francisco sa sidelines ng 44th CSG anniversary sa Camp Crame. Ngayon kung siguro yung minimal naman kagaya ng sombrero lang ng Santa Claus, siguro pagbibigyan natin yon. Pero kapag buong uniform na ang kanilang ididebate sa bawal yon. Layunin aniya ng direktibang ito na mapigilan ang mga kriminal na magbabalat kayong gamit ang costume ng Pasko sa paggawa ng krimen. Marami kasi tayong mga experience na ito ay naggagamit ng mga kriminal or masasamang loob. Kaya yung mga bagay na iniiwasan natin ay pagkakataon na ito, sabi ni Francisco. Sa ilalim ng Section 14 ng Republic Act 5484 o ang Private Security Agency Law, ang Chief of Philippine Constabulary sa pamagitan ng kanyang nararapat na autorisadong kinatawan ay dapat magreresita ng uniforme o mga palamuti, kagamitan at parapernalya na isusuot ng mga security guard at bantay sa buong Pilipinas. Nagbabala si Francisco na mahaharap sa parusa ang mga lalabag, kabilang na ang posibleng pagkansela ng permit o operate sakaling magkaroon ng paulit-ulit na paglabag. Alas 9:48 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa.
Samantala, DSWD nagbabala sa publiko BS fake online post sa AKAP. Round 1. Ready, go! Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development nitong Martes sa publiko laban sa maling impormasyon tungkol sa ayuda para sa kapos ang kita program na kumakalat sa social media. Nakatanggap ang kagawaran ng mga ulat tungkol sa iba't ibang social media posts mula sa mga online group at page na naglalaman ng mga anunsyo na naglalayong ipaalam sa publiko ang mga programa at serbisyo ng kagawaran, partikular na ang programa ng AKAP. Pahayag ni DSWD Assistant Security Irene Dumlao, nais naming ipaalala sa publiko na lalo na sa aming mga benepisyaryo na i-verify ang kanilang mga online na mapagkukunan ng informasyon at makisali lamang sa mga lehitimong platform. Kabilang dito ang mga opisyal ng website ng pamahalaan at mga verified social media page tulad ng official na Facebook page ng DSWD. Ang AKAP ay isang target social assistance at social safety net na ibinigay para sa mga minimum wage earners at mga mabababang kita mula sa parehong formal at informal na ekonomiya. Ayon pa rin sa DSWD, ang General Appropriation Act of 2024, partikular na sa pamamagitan ng Special Provision number 3 ng budget ng DSWD ay naglalaan ng 26.7 bilyong piso para punduhan ang AKAP. Ang pagpupundo ay nilalayon upang magbigay ng tulong pinansyal sa mga minimum na sahod at mga kumita ng mababang kita na tumutulong sa kanila na makakayanan ang mga panganib sa pagbabawas at mga siyak sa ekonomiya na makabuluhang apektado ng pagtaas ng inflasyon. Batay sa DSWD Memorandum Circular 30 series of 2024 na inilabas ni Secretary Rex Gatchalian noong August 9, ang mga karapat-dapat na benepisyaryo sa ilalim ng AKAP ay maaaring makatanggap ng cash assistance mula 1,000 piso hanggang 10,000 piso depende sa uri ng tulong at pagtatasa ng mga social workers ng DSWD bunga ng panayam. Magbibigay ng suporta para sa tulong ng lumampas sa 10,000 pesos sa pamagitan ng warranty letter na ipinaprubahan ng DSWD na nag-aapruba ng autoridad. Nakasaad pa sa MC na ang iba pang benepisyaryo ng regular na program ng DSWD ay maaari pa ring humingi ng tulong sa mini ng AKAP basta't sila ay karapat-dapat mapapailalim sa pagtatasa ng mga social workers, pagkakaroon ng pundo at pagkasunod sa mga kinakailangan. Sa ilalim ng AKAP ay ang medical funeral food o cash relief assistance na diktang ibinibigay sa pamagitan ng Crisis Interventions Unit, seksyon ng departamento sa parehong central at field offices, at sa pamagitan ng Social Welfare and Development Satellite Office sa buong bansa. Maaari ring ipatupad ang AKAP katuwang ang mga local government units mula sa probinsya pababa sa barangay level. Ang ibinibigay na tulong ay itinatawag sa Rice Assistance kung saan ang tulong pinansyal ay gagamitin sa pagbili ng bigas upang matugunan ang nutrition requirements para sa sustento kailangan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng LGU at DSWD. Gayon din sa mga LGU at local rice retailers at nakabalangkas sa MC30. Ang isang benepisyaryo ng tulong sa bigas sa pamagitan ng mga LGU ay maaari pa ring maging kwalipikado upang matanggap ang iba pang mga uri ng AKAP assistance na nagpapailalim sa professional na pagtatasa ng DSWD social worker at ang pagkakaroon ng pundo. Alas 9:54 ng umaga.
Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala mga kababayan, ng oras ay 5 minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Mayor Malaluan, sinampahan ng kasong pangharas ng 4 na media men sa Oriental Mindoro. Nako. Ibinunyag ng 4 na media practitioners ang umano'y panghaharas na ginawa na sa kinilala ni Bungabong Mayor Eligio Elgin Malaluan nang i-cover nila ang isang bidding process na nasabing bayan. Ayon sa sinumpaang salaysay ng media practitioner na sina Jonathan Apostol, Atwell Sr., Eridio Vicente Laurente, Roberto Ebora at Reynaldo Handusay, dumalo sila sa isang bidding na ginanap sa Municipal Hall Complex ng bayan para sa implementasyon ng farm to market road sa Sitio Sentro hanggang Sitio Baliti upang masiguro ang regularidad nito. Nang makapasok na sila sa munisipyo ay nakita sila ng alkalde na may mga hawak na cellphone at pilit itong inagaw. Dahil dito napilitan umano si Handusay na magpakilalang taga-media sila at andun sila para i-cover ang mga kaganapan sa naturang bidding. Pilit umano silang pinapasok ng alkalde sa kanyang opisina at hindi na sila nakapaglag dahil 2 gwardiya nito ang nasa likuran nila. Sinabihan umano sila ng alkalde na bawal kumuha ng litrato at video sapagkat baka mabigla siya at masuntok sila at kukuyugin ng mga tao ni Mayor. Bago magsimula ang bidding ng 9:00 ng umaga ay nakalabas ng opisina ang alkalde sina Atwell at Laurente, ngunit bigo sina Ebora at Handusay dahil napigilan sila ng mga gwardiya ng Mayor. Isiniwalat ni na Atwell at Laurente ang nasaksihan sa bidding kung saan pinatay di umano ang projector ng babasahin na ang halaga ng iba't ibang bids. Wala rin umano naging aksyon hinggil dito ang representante mula sa PRDP na si Christian Vargas. Dismayadong lumabas ng conference hall sina Atwell at Laurente kung saan hinarang sila ng isang gwardiya ni Mayor Malaluan na may kasamang 3 lalaki. Isa ang naka-uniforme ng pulis. Noong panahon na yon ay hindi umano alam ni na Atwell at Laurente kung nasaan ang 2 nilang kasama na sina Ebora at Hundasay.
Nagdahilan na lang umano sila na tawagan nila ang dalawang kasama at naglakad na palayo sa munisipyo. Laking gulat umano nila nang pasakay na sila ng tricycle sa tapat ng land bank ay hinabol at sinugod pa sila ng alkalde. Pumasok umano ang mayor sa First Microbank kung saan pinilit umano ni Atwell na ipakita ang laman ng kanyang cellphone at dahil sa takot ay napilitan siyang ipakita ito. Samantala kinumpirma naman ni Handusay sa pitak na ito na sinampahan na nila ng kaso si Mayor Malaluan ng Bayan ng Bungabon at habang isinusulat ang mga isyong ito ay pinilit nilang tinawagan ang alkalde ng Bungabon para sa kanyang reaksyon pero bigo tayo. Antabayanan mga kababayan, lalong-lalo na po sa buong mga taga-lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang mga susunod na kabalitaan hinggil dito sa ikangay pangaharas ng isang alkalde dyan sa Oriental Mindoro. Kaya sa mga sumandali pong ito ay siya ay sinampahan ng kasong pangaharas ng 4 na media men ng Oriental Mindoro. Alright. Binabati po natin ang lahat po ng mga kababayan po natin Luzon, Visayas at Mindanao sa atin pong hanay ng kapulisan sa pangunguna po ng Chief ng Philippine National Police si General Romel Francisco Marbel at ang spokesperson na si Brigadier General Jean Pajardo, ang spokesperson ng Philippine National Police. Likewise, good morning din kay Brigadier General Roger Quisada, ang Regional Director Region 4 Bimi Maropa. Likewise, ganun din po kay Major General Brigadier General Paul Kenneth Y. Lucas, ang Regional Director ng Region 4A Calabarzon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, ganun din po kay Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang PIO Chief Public Information Office ng Region 4A Calabarzon. Likewise, good morning sa kay Colonel Felipe B. Maragon ng ang Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga autoridad, kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Likewise, good morning din sa buong sandatahang lakas ng Republika ng Pilipinas sa pangunguna po ni General Romeo Browner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ganon din kay Major General Roberto Escapulong, ang Commander ng Philippine Army. Mapagpalang umaga rin po sa ating butihing presidente ng 2ID Press Corps ng 2nd Infantry Division ng Jungle Fighter ng Philippine Army dyan sa Camp Kapinpin, Tanay Rizal. Mula po rin po dyan kay Ate Pau de la Cruz Muhar. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. At syempre, ganoon din po sa ating mga minamahal na mga kababayan na mga IPs, mga katutubong tribo sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular na po sa mga taga-Blaan tribe dyan sa General Santos City sa Purok 16 Clan. At syempre sa pangunguna po ni Bai Fredelin Samaldani bilang tumatakbong alkalde po dyan sa lalawigan ng General Santos City. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga taga-Watchman Initiative Affairs. At syempre, magandang umaga po sa ating butihing chaplain Berry ng Watchman Initiative Affairs bagamat may pinagdadaanan na mga pagsubok at salimuot sa buhay. Ang mga pagsubok na ito ay isang tanda na may mabuting layunin. Ang ating kataas-taasang may kapal, ganun din po sa lahat ng mga taong umaasa at nagtitiwala sa pabuting loob ng ating butihing si Chaplain Frederick Berry na
bilang Supreme Minister Vision Keeper Worldwide ng Watchman Initiative Affairs. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunang gabay at patnubay, nais rin po nating batiin ng isang mapagpalang umaga ang mga taga-Jores Homeowners Association dyan sa Binangunan, Rizal. At syempre sa lahat po ng mga masisipag na mga opisyales ng samahan, good morning po sa inyong lahat diyan. At ganun din po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid dyan sa lugar ng lungsod ng Calapan, dyan sa Oriental Mindoro, sa pangunguna po ni Brother Robin Pamilara, ni Brother Gerald Gasix, ni Brother Celso Cueto. At ganun din po si Sister Analisa Minguela Gasik. At syempre binabati rin po natin na magandang morning si Brother Mick Acebeda. At syempre dyan po naman sa area naman ang lugar ng Barangay Bangkatan sa pangunguna po ni Brother Ansel Arroyo, ni Sister Merlina Padriquilla, at lahat po ng mga brother at KPP, brother and sister ng KPP Divine Healing dyan sa buong Mimaropa. At syempre binabati ko rin po ang lahat ng mga nakagabay at nakanunood po sa umagang ito. Syempre binabati ko po, syempre unahin po muna natin ang mga taga Jungle Fighter Press Corps, yan, mga taga Bibasan Isima Trinidad. Oh, wow, magandang umaga po sa inyong lahat, sa kay Apo Lamberto Disikan. Magandang umaga po kay Ate Rowena San Esteban. Ang mga taga RPP Press Corps, yan, magandang umaga po. Ang mga taga DOST at D, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At saka sa mga taga Ispay ng Bayan, Balita Radyo Pilipino. Ganun din po sa mga taga Official Active ng 2ID Press Corps, magandang umaga po kay Kuyang Joseph Elias Buntugon, ang ating kasado patroller na nasa lugar po ng National Capital Region. Ang mga grupo po ng Perlas ng Silangan. Magandang umaga po kay Enrique Gumban. Ganun din po ang mga taga-barangay Pantok and Council sa pangunguna po ni Kapitan yan, ang ating pong Kapitan Glenn Torres. Yan, mapagpalang umaga po. At siyempre binabati rin po ng magandang umaga si Brother Rick Icar ng Marikina. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat kay Sophia Casimero. Yan. At siyempre binabati ko po muli ng magandang umaga si ang ating presidente ng RPPC Corps na si Sergeant Major President Donato Billones. Yan. Magandang umaga rin po kay Cap Edward Pante ng Taytay Rizal. Alright, ngayon po ay nanonood. Hello, good morning, Uncle George. Rosie, yan. Magandang umaga po sa inyo. How are you, Uncle George from New York, USA? Yan. At syempre, binabati ko rin po ng magandang umaga si Kuyang Role Garcia. Si paring John Tinaan, si paring Hapon, Tinaan Jr. Yan. Magandang umaga rin po sa ganoon din po kay Ate Carolina Antenero, kay Kuyang Ruben Beron, yan. Kay Kuyang Bernard Laca Jr. Yan. Magandang umaga. Siyempre, ganoon din kay Kuyang Ricardo Esleta. Magandang umaga rin po sa mga taga Baku Municipal Police Station at saka sa mga taga Public Information Office ng Laguna, sa mga taga CIDG ng Rizal, sa pangunguna ni nung ating mabait at matikas na si Colonel Nicolas ng CIDG Rizal. Yan.
Magandang umaga po sa inyong lahat yan at ano din po kay Maricel Aceveda Montales ng Barangay Santa Cruz, Baco Oriental, Mindoro at sa Tito Rizaldo Aceveda. Magandang umaga rin po, ganun din po kay yan. Kay Kuyang Nek Robles Garcia ng Lores Homeowners Association dyan sa Barangay San Roque, Antipolo City. Yan. Binabati po natin ng magandang umaga. At siyempre, ganoon din po si Kuyang Ronald Bula, ang balyador. Yan. Siya po ay isa nating kapatid at kasamahan bilang mamamahayag. Oh. At patuloy po lamang ang ating pagbati sa lahat po na kay paring kay paring Nelson Gayuma diyan sa lugar ng Ifugao Province. Yan, magandang umaga paring Nelson Gayuma at si paring at sa lahat po ng ating mga kaibigan diyan sa lugar po ng Norte, diyan sa province of Ifugao. Magandang umaga po sa inyong lahat at syempre ganoon din po sa mga kay Kuyang Ansel Aceveda, yan. Kay Kuyang Romel Madrigal, yan, ang isa po nating kasamahan sa 2ID Press Corps, yan. Kaya magandang umaga po sa lahat ng mga kaibigan natin at mga kasamahan. Ganoon din po kay Ate Lina Aday ng Nauhan, Oriental, Mindoro. Magandang umaga po kay Brother Pedro Patal Palomar at Tess Roca Palomar. Magandang umaga sa inyong lahat yan sa mga taga-barangay Siko ng lungsod ng Batangas. At syempre binabati rin po natin ang ating kaibigan si Kuyang Attorney Gerard Gerlan, yan, ng Rizal. Magandang umaga po sa inyo at sa ganun din po kay Konsehal Arlene Pereña ng Bayan ng Baco diyan sa Oriental Mindoro at sa mga taga-Abon ng Calapan, nakasubaybay din po ngayon si Tito Alberto Namuco ng Barangay Pambisan diyan sa Baco Oriental Mindoro rin, nakasubaybay si Kuyang Jesselax, yan, magandang umaga rin po. At sa inyo pong pakikinig at panunod, binabati rin po natin ng magandang umaga si Kuyang Eduardo Santos Tagli ng Bayan ng Taytay Rizal, si Brother Rading Alpante ng Calapan City. Magandang umaga po, ganoon din po kay paring Beck Wasay ng Taal, Batangas, kay Ate Lourdes Galang diyan po sa lugar po ng Bayan ng Taytay Rizal din at sa kay Kuyang Noel S. Alamar. Yan, ang ating pong kababayan. Yan. Magandang umaga po. Ganon din po kay sino pa yan? Si Mike De La Torre. Yan, kay Mylene Gutierrez ng Batangas City. Magandang umaga kay Tis Platilla ng Lemery, Batangas. Yan, at kay dating kapitan na Freddy Chavez ng Binangunan, Rizal. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ganun din po kay Maribek Ianan del Castillo ng Taytay Rizal. Yan, magandang umaga rin po. At syempre, at marami pa pong iba na nais din pong magpabati. Siyempre si Ate Dinya Gasek ng Nauhan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. At siyempre, ganoon din po kay Brother Berhela Francisco ng Antique and Family. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at kay kasamang Bonifacio Dispi ng Antipolo City. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at sumainyo ang ikangay basbas ng ating katastasang lumikha na sana po ang bawat isa na ating mga kababayan ay patuloy na mag-ambag ng kabutihan, kagandahang asal sa ating mga minamahal na mga kababayan, lalo na po yung mga ikangay nagkakaroon ng anumang bagay na
Sabi nga sila ay nagkakaroon ng mga iringan at di pagkakaunawaan. Ang mahalaga po ay ang pagiging mapagpaumanhin at mapagpatawad. Kailangan po ng ating bansa, ng ating bayan, yung ikangay MC Mode. yung ikangay mapagpaumanhin at maunawain. Ang taong magagalangin ay pinagpapala at walang nagiging kaaway. Kaya kinakailangan po talaga yung pagkakaisa, pagkakasundo-sundo na walang anumang halong ikangay pagbabalat kayo, sapagkat ang kailangan ng ating kapwa ay yung pong ikangay matimyas na pag-aaruga at ikangay pagmamalasakit. At yan po ay isang bahagi na kinakailangan po nating ipadama sa ating mga sarili. Anyway, ang oras ay ganap na 10:15 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Alright mga kababayan, ako po ay pansamantalang pipihit na upang pansamantalang magpapaalam. Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong paggabay at pagsubaybay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At siyempre naman sa pangalan ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mendorinyong Midnight Boy, bagamat hindi ganong kagwapuhan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Mulit-muli ako ay magbabalik sa araw ng bukas upang magpatuloy ng pagtatanghal ng mga balita at mga impormasyon mula 8 hanggang 10 ng umaga. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, i-follow, i-like, i-share at mag-comment sa FB page ng Balitang Kasado. Yan. At syempre, patuloy po nating masusubaybayan at mapapanood ang ating palatuntunan. Anyway, ang pagtatanggal na ito ay hatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics. Anyway, sa inyong lahat mga kababayan, sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay